Good morning po sa inyong lahat. Na-enjoy po ba natin yung mga awitin? Amen. No? Napagpala po ako habang ako po nakatayo rin sa likuran, ako po misty-eyed. Sige po, pagbati po muna sa mga kapatid natin sa Bataan. Andun yung ating associate pastor ngayon. At siya po ang nakatalaga na magsalita ngayon sa Bataan. No? At ganun din, binabati ko po ang lahat ng mga kapatid na naroon sa Paisawan. Sa mga kapatid na hindi nakadalo at mamaya ay nasa YouTube, no? Yung mga YouTubers natin, no? Magandang umaga po sa inyo. Ganun din, binabati ko lahat ng mga senior citizen, no? Mag-ingat tayo, inyong mga maintenance, kailangan wag niyo pong pababayaan, ano ha? At siyempre, doon sa mga panauhin natin, ngayon po ay narito at sa biyaya ng Diyos sila po'y nakadalo. Purihin nga po natin ang Panginoon para sa kanila, no? Bago po tayo magsimula ng mensahe sa Panginoon, tayo po naman ay manalangin para sa ating mensahe, no? Tayo yumuko at sana'y manalangin tayo ng taimtim. Walang hanggang Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw ng unang linggo ng Oktubre. Dalangin namin na mapuno ang lugar na ito ng iyong banal na presensya at ang iyong biyaya at pagmamahal ay malayang dumaloy sa puso ng bawat isa. Bigyan mo nga kami ng malinis na puso ngayon upang kami makatupad sa lahat ng aming mga tungkulin. Inihiling ko po na puspusin mo ng pagpapala ang mga pinuno ng iyong iglesia, ang iyong abang lingkod, ang mga kapatiran, at bigyan sila ng karunungan at pangunawa na kailangan nila upang akayin sa landas na iyong itinalaga mula pa noong una. Maghari ka nawa sa puso ng lahat ng taong makikinig sa loob at labas ng simbahang ito. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Purihin natin ang Panginoon, no? Parang mahina yung palakpak natin sa Panginoon. Kailangan ng second time. Amen. No, ha? Anong pagkakilala nyo kay Moises? No? Siguro, pareho din ang pagkakilala ng ibang tao. No? Yan yung naghati ng dagat. No? Si Moises, yan yung tumawid doon sa dagat na pula. No, ha? Siya yung kausap ng Diyos doon sa apoy na hindi nauubos. No? Marami pong mga alaalang iniwan si Moises, no? At yan ang ating, alam niyo, may isang tao na, siya yung isang tao na kidala sa lumang tipan, malaki po ang naging karanasan ng taong ito, no? So, ang pangalan po niya ay Moises. Pinili po siya ng Diyos upang pamunuan po ang mga Israelita na lumaya po sila mula sa pagkabihag sa Ehipto. Alam naman natin yung nangyari sa kasaysayan, di po ba? Si Moises po ay kinalala bilang tagapamagitan ng lumang tipan at karaniwang tinutukoy po na tagapagbigay ng kautusan. No? Siya rin ang pangunahing may-akda ng Pentateuch, ang mga aklat ng pundasyon ng buong Biblia. No? Ang papel po ni Moises sa lumang tipan ay siyang aninong ginagalawan ni Jesus sa bagong tipan. No? At dahil dito, tiyak na makakatulong sa atin na suriin po ang kanyang buhay ngayong umaga. Una po natin nakatagpo si Moises sa pambungad na kabanata mula sa aklat ng Exodo. No? Nalaman natin na matapos iligtas ng patriarkang si Joseph ang kanyang pamilya mula po sa matinding kagutuman, inilagay po sila sa lupain ng Goshen doon sa Ehipto. Ang mga ina po ni Abraham ay namuhay po ng mapayapa sa loob po ng ilang henerasyon hanggang sa magkaroon ng kapangyarihan sa Ehipto. Ang problema, sinako po ng paraon ang mga Hebreyo at gagamitin sila bilang mga alipin sa kanyang malaking proyekto. At dahil pinagpala po ng Diyos ang mga Hebreyo, alam ba nyo, mabilis na lumaki ang kanilang bilang. Palaanakin po yung mga Hudyo. No? Nagsimulang matakot ang mga Ehipsyo sa dumaraming bilang ng mga Hudyo na naninirahan po sa kanilang lupain. No?
Kung hindi po mapipigilan, ma-outnumber po yung mga Egyptian. Kaya inutos po ng Paraon na patayin ang lahat ng mga lalaking anak na ipinanganak ng mga babaeng Hebreyo. At kung babasahin natin ng patuloy ang Bible sa Exodus chapter 2 po, makikita natin ang ina ni Moises na iniligtas po yung kanyang anak sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya ng sa isang basket at ipinaanod po sa Nile River ayon sa kasaysayan. Ang basket sa kalaunan ay natagpuan po ng anak ng Paraon at inampun ang batang si Moises bilang kanyang sariling anak sa palasyo ng Paraon. Sa paglaki po ni Moises, nakiramay siya sa kalagayan ng kanyang bayan at nang masaksihan niya ang isang Ehipsyo na binubugbog ang aliping Hebreyo, na magitan po si Moises at bunga nito, napatay po niya yung Egyptian. No? At sa isa pang pangyayari, sinubukan naman ni Moises na makialam sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawang Hebreyo. No? Ngunit sinaway ng isa, sa mga Hebreyo, si Moises at sarkastikong nagkomento. Sabi niya, papatayin mo ba ako gaya ng ginawa mo sa Egyptian? So napagtanto po ni Moises na hayag na po yung kanyang krimen. Kaya ang ginawa niya ay tumakas po siya sa lupain ng Midian kung saan muli siyang namagitan. Sa pagkakataon pong ito, inilgis niya ang mga anak ni Jethro mula sa ilang tulisan. At bilang pasasalamat po, ipinagkaloob ni Jethro ang kanyang anak na babae na si Sipora kay Moises na mapangasawa niya. So nanirahan po si Moises sa Midian ng halos 40 taon, 40 years. No? So makalipas pa ang mahabang panahon, nagpakita naman ang Diyos kay Moises sa nagniningas na palumpong ng apoy. No? Nakita niyo yun? Kung napanood niyo yung Ten Commandments. No? So tinawag siya ng Diyos upang pangunahin po ang mga anak ni Israel mula po sa pagkaalipin sa Ehipto. No? Bilang tugon, alam ba niyo, ginawa ni Moises, nagbigay siya ng iba't ibang dahilan upang iwasan ang mga ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Ang mga pagdadahilan ni Moises at ang tugon ng Diyos sa kanya ay magsisilbing batayan po ng ating paksa sa umagang ito. No? Marami ang sa inyo makaka-relate po nito. So bilang mga lingkod ng Diyos sa panahong ito, tumanggap po tayo ng isang espesyal na pagtawag mula sa Diyos. Amen po ba? Yan. So hindi upang pumunta sa ibang bansa, upang iligtas ang mga nasa physical na pagkaalipin, kundi sa mundong nasa pagkaalipin ng kasalanan. Ganito po pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kung babasahin natin yan sa Marcos 16:15, ganito po sinasabi. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Yun ipangaral niyo sa lahat ng tao ang magandang balita. May mga mananampalataya na katulad din ng buhay ni Moises. No? Sabi ko kanina, makaka-relate po kayo. Gumagawa ng dahilan na siya nating pupulsuhan ngayong umaga. No? Tunghayan natin ang paksang ito na pinamagatang The Excuses of Moses. No? So, magsimula tayo sa pagbabasa ng Exodus. Sariwain natin ang mga nakalipas na alaala kung paano po tinawag ng Diyos si Moises. At kung ano ang naging reaksyon niya. Tandaan nyo, alalahanin nyo, yung huling pagkakaalam natin, si Moises po ay nasa disyerto. Nag-aalaga na lang po siya ng mga tupa gaya ng karaniwang ginagawa niya. Ngayong umaga, paalalahanan tayo ng kasaysayang ito kung handa na tayong pakinggan ang 5 dahilan na ibinigay ni Moises. Simulan natin basahin ang kasaysayan sa Exodus chapter 3, 1-10. Mahaba po ito. No? Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok, gayong nagliliyab.
Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Perezeo, Hevita at Jebuseo. Narinig ko nga ang mga pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Kita niyo po yun, ano? Yun ang instruction, 1 to 10. Pupunta siya ron sa Ehipto para palayain yung mga Israelitang alipin po ng mga Egyptians. Kaya pupunta natin yung Roma number 1, nagtanong kagad siya, sabi niya, who am I? Sabi ni, sino ako? Sabi ni Moises, no? Yun po yung tanong niya sa letter A. This was a question asked by Moses. Exodus chapter 3, verse 11. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Yun ang una niyang tanong, sino ba ako? Parang wala naman akong personality, di ba? Ganon. Anong credentials ko, no? I know nothing about Egypt, no? Sabi niya. Kunya-kunyari lang siya. Do si Moises po ay dating miyembro ng namumunong sambahayan ng Ehipto, tandaan po natin na isa na lamang siyang hamak na pastol ngayon nung humarap siya kay Yahweh. No? 40 years na ang nakalipas mula nang siya ay nasa Egypt pa. Kanina nga sinabi ko, di ba? Nagpapastol na lang po siya ng tupa. No? Pero tinawag nga ng Diyos si Moises. Ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Sundan natin yung verse 3, chapter 3, verse 4. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po yun? Sagot niya. Tandaan nyo, nang tawagin ng Diyos si Moises, nasa 80 years old na po siya. No? Lampas na sa karaniwang haba ng buhay ng kanyang henerasyon. 80 na, imaginein po nyo, no? 80 years old, no? O sabagay, mga tao po nun, malalakas pa, no? Tunghayan natin yung verse 10 and 11. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Meron siyang resistance antimano, no? Parang, sino po ako, di ba? May antimano, hindi mo na nakikinig. Antimano, meron na kagad resistance, no? May pagtatanong kagad. Inisip ni Moises kung nararapat ba siya sa gawaing ito. Parang short of telling Yahweh na, pasto lang po ako ano pong, di ba? So makikita natin sa puntong ito, ang mga dahilang gagamitin po ni Moises at mabilis naman ang naging tugon ng Diyos kay Moises sa kanyang pagdadahilan. Sa verse 12, ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin nila ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. So dito maliwanag na, nangako po ang Diyos, ang sabi niya, tiyak na sasamahan niya si Moises. So, kung tignan natin, kilala niya itong Diyos na ito na si Yahweh, ito yung sinamba ng kanyang mga ninuno, nila Abraham, Isaac at Jacob. At alam po niya ito. Pero parang may doubt siya, no? Sabi ng Panginoon, sasamahan kita, Moises, no? Sa liham po ni Apostol Pablo, madali po tayong makaka-relate sa pangako ng Diyos, no? Kasi pag ang Diyos nangako, tandaan niyo, gagawin po niya ito.
wala pong panahong nagbibiro ang Diyos sa kanyang salita. No? Kapag sinabi niya ang isang bagay, tutuparin po niya ito. No? Ngayon, sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 8:31, ano sinabi niya? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kasi pagkakampi mo ang Diyos, may protection ka. Amen po ba? Walang sino man pwedeng, alam niyo na, kahit ano pa ang narating niya, kahit ano pang pinag-aralan niya, kahit ano pang daki ng yaman niya, hindi ka pwedeng apihin. Sapagkat ang Diyos po ay overprotective po sa anak niya. Hindi niya pababayaan yung mga anak niya. Tandaan niyo po yun, no? So, letter B, some use this same excuse today. No? Diba? Sino ako? Paano? May question ka agad, no? Ganyan po yun, no? Kung minsan, gumagamit din po tayo ng iba't ibang dahilan at sasabihin natin wala tayong sapat na kakayanan sa gawain. Marami sa inyo magkasabi na, wala, hindi naman ako nag-aral sa Bible School eh. Anong credentials ko? Wala. Ma-attend lang ako ng church, nakikinig lang. Ngunit tandaan nyo, magagawa po ng Diyos na tulungan tayong gawin ang mga bagay na ipinagagawa niya. Wala pong duda yun. Ganyan mismo ang inamin ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa 2 Corinthians chapter 3, verse 5 and 6. Pakinggan natin sinabi niya. Sabi niya, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayanang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Nakita niyo? Kung ako lang, wala akong kakayahan. Pero yung kakayahan nasa akin, kaloob ito ng Diyos. Marami sa atin gustong kumanta. Marami sa atin gusto mag-serve sa Panginoon. Pero may doubt tayo minsan. No? Parang hindi ko yata kaya yan eh. Kasi yun ang iniisip natin, yung sarili natin. No? Ano sabi pa ni Paul sa verse 8? Sabi niya, sa 6 pala, binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi nababatay sa kautosang nakasulat, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. No? Kailangan malinaw po, no? Very distinct itong statement na to ni Apostle Paul, no? So tingnan natin kung ano ang ginawa niya sa mga apostol, no? Mga wala silang pinag-aralan. Tingnan niyo. Yung mga apostol Paul ang pinag-aralan at walang karanasan kung titingnan natin at iisa-isayin natin. Ano ba pinag-aralan nila? Katunayan, sa aklat ng mga gawa, sa kabanatang 4:13, itong mababasa natin. Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita nila Pedro at Juan. Lalo na ngang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Surprisingly, ito po mga alagad ay hindi ho nakapag-aral. Remember, mga Galileans sila. Ang trabaho nila sa dagat, mangisda, maglambat, non-educated. No? Wala hong, takanta yung Sanhedrin. Yung Sanhedrin po, pinakamataas na organ po yun, nung panahong yun, si Apostle Paul ay kandidato na para sa Sanhedrin eh. Alam ba niyo yun? Bago siya nakakilala kay Kristo. Pinakamataas na po yan. At nagtataka sila, bakit itong si Pedro at Juan nagulat sila. Sobrang tapang at kung magsalita talaga namang puspos ng Espiritu. Samantalang wala namang pinag-aralan. Kaya hindi natin pwede idahilan yun yung, hindi ako marunong hindi ko alam yan No? Hindi po. No? So, ganun po yung nangyari dyan. Sa pamamagitan po ni Jesus, ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang parehong katiyakang ibinigay rin niya kay Moises. Ang Diyos kasi nangungusap sa bawat panahon dapat natin maintindihan yan. Sa Mateo 28:20, ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan din yung pangako ni Yahweh. Kanino? Kay Moises. Sasamahan kita. Kaya wala pwedeng idahilan no? Gaya ng makikita natin, ang dahilan po kung bakit natin nagagawa o ang pinagagawa sa atin ng Panginoon ay dahil, kaya hindi natin nagagawa ito, dahil ayaw natin. Pakinggan niyo mabuti, no?
Yung pinapagawa ng Diyos, kaya hindi natin magawa dahil ayaw natin gawin. No? Ang tawag dito, smoke screen, yung mga alibay na yan, yung mga pagdadahilan, pag-iwas at pagpapaliban. Hindi ko kaya. Alam niyo yun? Wala akong kayanan dyan. Hindi ako marunong dyan. Ganyan din ang nangyari kay Moises. At makikita natin na mabilis siyang gumawa ng dahilan. Ano po sinabi niya sa Roman number 2? What shall I say? Under this letter A is, this excuse is commonly used now. No? Ito po ang statement niya sa Exodus chapter 3, verse 13. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Kita nyo, no? Kausap mo na nga yung Panginoong Diyos eh. Tapos tatanungin pa, pag tinanong ka, sino nagsugo sa'yo? No? Alam po ni Moises na kung pupunta siya sa mga anak ni Israel, no? Tiyak na maraming mga itatanong sa kanya. Alam niya yun. No? Gaya ng, sino itong Diyos na nagpadala sa'yo sa amin? Alam mo yung mga Israelite, makukulit eh. No? Sabi mo, pinadala ka ng Diyos dito. Sinong Diyos? No? Eh, siyempre, si Moises, ano po eh, hindi naman siya sanay talagang humarap sa tao eh. No? Noong time na yun, ha? Remember? And at this point, 80 years old na siya. So, o kaya pwede siyang tanongin na, bakit tayo aalis sa bansang ito? No? Ito ang ating tahanan sa loob ng mahigit na 400 taon. No? Alam mo yung mga tao yan, mga kuwan eh, kumbaga, dito na tayo pinanganak, dito na tayo mamamatay. No? Pamilyar, no? So nangangatiwiran po si Moises na hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Perfect alibi, di ba? No? Basta makapagdahilan lang. Ngunit, mabilis ang tugon ng Diyos sa kanya. Sa verse 14 to 15, basahin po natin yon. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. May instruction na po eh. No? Sinabi ng Diyos kay Moises kung ano ang kailangan niyang sabihin bilang kasagutan sa mga tanong ng mga Israelita. No? Marami talagang itatanong po yung mga Israelita ngayon eh. Kasi yung marami sa kanila kontento na po sa Egypt eh. Ba't ka pa aalis? O kahit na mga alipin sila roon, di ba? May mga nag-aalaga sa mga bata, tapos may mga katulong sa bahay. No? Okay na sila roon eh. Yung mga nagkatrabaho naman sa construction, no? Yung mga pati matatanda, kasali sa pagtatrabaho. Pero kumakain sila, masarap ang pagkain nila eh. No? Kaya sabi ng iba, bakit pa tayo alis dito? Sarap. Kahit na sila alipin, parang okay na sa kanila yon. Wala na silang pangarap na lumaya at pumunta sa bayan na inilaan sa kanila ng Diyos. No? Yung lupain na inilaan sa kanila ng Diyos. Parang wala na silang, pero 400 years na silang nandoon. Isipin niyo po yun. No? Again, letter B, sabi pong ganon, a similar excuse is sometimes given today. Yung mga dahilan na binibigay ni Moises, siyang dahilan din ng mga makabagong Kristiyano sa panahong ito. Makinig lang kayo mabuti, tiyak na makaka-relate ito. Magdadahilan din at sasabing hindi alam ang sasabihin sa tao. No? Maganda nga ang sinasabi ni Pastor eh. Pwede tayo mag-share, kanya lang. Di ba? Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa sa kanila eh. No? May mga tao kasi pag nabanggit na yung may kinalaman sa Bible, ayaw na, huwag natin pag-usapan yan. No? Pero pagka-pag-uusapan artista, saka pagkakapirahan, ang attention, punong-puno, no? Yung mga tao kasi, hindi naman nagbago ang tao, mga kapatid eh. Ang nagbago lang panahon, nagbago lang yung mga tao. Pero yung sistema, yung mga hilig ng tao, yung mga gusto ng tao, yun pa rin po eh. Wala namang pagbabago eh, no?
Pero ang maganda rito, sinasabi ng Panginoon kung ano ang dapat nating sabihin. No? May mga pag-aaral tayo. No? Simple lang po. Basahin natin yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at matututunan natin ang sumunod. Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Yun po ang instruction eh. Habang humahayo kayo. In short, habang nabubuhay kayo, magpahayag kayo ng mabuting balita kasi kailangan ng tao yan eh. No? Kailangan ng mga tao na makapakinig ng mabuting balita. No? Ano sumunod? Sabi, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Black and white po yan. Wala pong diretsyo kung magsalita ang Panginoon. No? Ulitin ko no, para sa kapakanan ng mga nakikinig. Baka kayo no? Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ano po yung kaligtasan sinasabi ito? Maliligtas mula sa kapahamakan. Kasi ang tao, mapapahamak po siya. No? Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yun po yun. Take it or leave it. No? Malinaw po yan. Tayo, binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos para magsuri, para mag-aral. No? Hindi lang naman tayo nabubuhay dito para kumain at matulog at magtrabaho at mag-anak mga mag-anak. Hindi po. Kailangan maliwanag kung ano po yung mga instructions sa buhay natin sapagkat kapag hindi ka sumampalataya sa Panginoon, hindi ka maliligtas at mapaparusahan ka. Sinabi na po yan. No? Napakasimple lang po ng Ebanghelyo. No? Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol dito sa 1 Corinthians 15:1-4. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nakita niyo po yun. Malinaw po at mahalaga yung mensaheng sinasabi ni Apostol Pablo sa puntong ito. Ha? Sabi pa niya, sa kanyang liham sa chapter 2, verse 2, sabi niya, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Jesucristo na ipinako sa krus. Alam niyo, mga minamahal kong panauhin, lalo na yung mga bago, marahil ay nagtataka kayo bakit sa modernong panahong ito'y pinag-uusapan natin ang mga bagay na ganito. Ito po yung mga bagay na nakalipas na. Pero alalahanin ninyo na ang mga kasaysayang binabasa natin ay alinsunod po sa mga habilin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ayaw nga niyang mapahamak ang tao eh. Ang ikapagpapahamak ng tao po ay kasalanan. Tandaan niyo yun. Lahat po tayo nagkakasala. Walang sino man sa atin ang hindi nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala sa Diyos. At tiyak na parurusahan. Ngayon, mahalaga yung pakikinig sa umagang ito, lalo-lalo na doon sa mga bago at mga panauhin. No? Mahalaga po ito. No? Mamaya makikita pa niyo kung saan tayo idadako ng Panginoon sa kanyang salita. No? Yan o, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Jesucristo na ipinangako sa krus. Kasi, liban kay Jesucristo, wala na pong maaring magligtas kanino man. Walang iniwang pangalan sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesucristo lamang. Period. Wala pong pwedeng idagdag yan. Walang anumang mga santo na pwedeng isama dyan para maligtas ka. If you read the Bible, clearly, ando doon po lahat yan. Si Kristo lamang ang makapagliligtas. Lahat ng kapangyarihan na ibinigay na sa kanya ng Ama,
Kaya wala pong ibang may kapangyarihan, kundi siya lamang. Alam mo, minsan kasi may mga dumarating na kung ano-ano, kinuturo sa labas, sa church, no? Na nagdadagdag. After the name of Jesus, punto, period na po yun, wala na po. Wala kang pwedeng idagdag maliban kay Jesus lamang. Kaya, tulad po ni Moises, wala tayong may dadahilan para sabihin, ano sasabihin ko? No? Sa pagbabalik natin kay Moises, makikita natin na sa kabila ng mga itinuturo sa kanya ng Diyos, gumawa na naman po siya ng pagtutol. Pangatlo na po ito, no? Roma number 3, anong sabi niya? Suppose they will not believe me. Oh, no? Letter A, this excuse shows defeat, talunan. Chapter 4, verse 1, ano sabi niya? Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Tingnan niyo sinabi na ng Panginoon, sasamahan kita. In short, ibaback up siya. Pero nangingibabaw pa rin sa kanya yung sarili niyang isip. Di ba? Anong gagawin ko kung hindi sila makinig sa akin? Hindi mo narinig yung sinabi ng Diyos kanina, akong bahala, sasamahan kita. No? O itinanong na naman niya kung ano ang kanyang gagawin. No? Kung hindi maniwalang nagpakita sa kanya ang Diyos. Kitang-kita ko rito at makikita rin yun na dinidelay lang niya ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Dinidelay niya. Marami siyang tanong para iwasan, para hindi siya makasunod. No? So nakalimutan na ba niya yung pinangako ng Diyos? No? Or is he afraid of failing? Natatakot ba siya na mabigo siya sa inuutos ng Diyos sa kanya? Kaya tinanong po siya ni Yahweh, no? Sa chapter 4, verse 2 to 5. Ang sabi sa kanya ni Yahweh, ganito ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po. Sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa. Utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya, siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. No? Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. No? Nagulat po siya yung hawak niyang tungkod. Remember, 80 years old na po siya, may tungkod po siya. No? Kaya nung agis niya, ba naging ahas? Natakot yung matanda. No? Kunin mo, hawakan mo yung buntot, no? At naging tungkod uli, no? Nakakatawa, no? Parang amazing, lalo pag kinikwento mo sa mga bata at mga kabataan. No? Pero ganun po nangyari, no? Alam natin ang tao, kahit na nakikita na, may mga pagdududa pa rin, kaya isang himala po ang pinakita ng Diyos kay Moises. Basahin natin sa verse 6 to 9. Ano sabi niya? Nagdududa ka pa, ha? Sige. Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo. Sa tapat ng iyong dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises. At nang ilabas niya, ito yung nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong nakasimputi ng niebe. Ipasok mo uli, utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. No, ha? Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog, Nilo, tubig ilog sa Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na yon ay magiging dugo. Siguro shock si Moises, ano? Kasi nakakita na niya, sinubok niya ang Panginoon. Nung pinasok niya yung kamay niya sa, may pagdududa pa Pinasok niya sa damit niya ganon, paglabas, may ketong. Kasi kulay ng snow, yung niebe, yellow. No? Nung pinasok niya uli, paglabas niya normal na. Himala po yun. Gulat siya. No? So, sabi po sa letter B, some hesitate to share the gospel for same reason. Yan, ganyan. Maraming dahilan. No? Masama ang pakiramdam ko Para tatrangkasuhin ako o tinrangkaso nga.
No? Sabi nung, di ba? May mga nagdadalan yan eh. No? May pupuntahan ako eh. No? Parang walang urgency, no? Mahalaga yung sinasabi ng Diyos, yung ipinapasabi ng Diyos sa kapwa-tao. Parang hindi niya binibigyan ng espesyal na panahon, no? Alam niyo yung nangingibawa yung takot na baka siya mabigo, no? Ito yung pumipigil sa kanila sa halip na subukang sumunod ng may pananampalataya, no? Nung bago po ako sa Panginoon, salamat nga hindi ako dinalaw ng ganyan, yung mga ganyang pag-aalangan o yung pagkatakot. Kasi ako naman kasi mahilig ako makipag-usap sa tao eh. At nakita ko effective. Pagkausap po yung tao, nakikinig eh. No? Huh? Ngunit kung paano nagbigay ang Diyos kay Moises ng mga katibayan para makumbinsi siya, ganun din, nagbigay din siya sa atin ng mga katibayan, no, na kailangan upang kumbinsihin tayo. Ano po ito? No? Ito po yung salita ng Diyos na ipinahayag sa atin ay kayang magbunga ng pananampalataya. I-share mo lang. Share mo lang. Yung Word of God, sabihin mo lang. Huwag mong tingnan kung ano yung effect, no? Yung afterwards. I-share mo yung gospel. Huwag mong asahan na yung reply ng mga taong to, yung ganda, outstanding, no? Na, hindi po ganun, no? I-share mo lang, i-share mo lang. At hayaan mo lang, para ka lang nagtatanim yan, no? At ganyan po sinabi ng Apostol Pablo mula sa aklat ng Roma, 17. Ano sabi niya? Tingnan niyo po. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Basta i-deliver mo. Huwag kang maghintay kung anong effect nito. Alam mo, hayaan mo siya. No? Tutubo po yan overnight. No? Marami akong, siguro, yung mga na-sharean ko, siguro 10. Out of 10, siguro mga 3 tumanggap sa Panginoon. Not bad. Di ba? Wala eh. Parang sa akin kasi, na-enjoy ko yun. At saka, okay yun ha. Maraming mga tao ang namumulat ang mata dun sa pagkaalipin sa kasalanan. Marami dito sa atin, mga Panoy, siguro hindi sila aware, no, na akala nila, matuwid ang lakad nila, akala nila, okay sila. Naku, ang sabi po ng Biblia, lahat po ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Kung sabi mo, mabait ka, mahusay ka, nakapagsinungaling ka na ba sa asawa mo? Opo, minsan, kasalanan yun. O, di ba? Akala natin pagka minsan, hindi na po, hindi na iintindi ng Diyos yan, minsan lang pala. Hindi po. Sorry, no? Lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos, God is all-knowing God. Hindi po nakakalampas sa Diyos yan. No? Kaya nga inaabot niya tayo sa umagang ito, binabasa natin ang kasaysayang ito para maintindihan natin kung ano ang layunin ng Diyos sa atin. No? Kung hindi natin ipapangaral yung salita, paano magbubunga yun? Walang bunga. No? Lalo na ang katibayan tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Di ba? Mamamangha sila. Si Kristo namatay, but after 3 days, muli siya nabuhay. Anong tawag mo ron? Hindi yung pangkaraniwan. Alalahanin natin na natupad na po ang prophecy na ito. No? Maraming mga prophecy at iba pa ang natupad na po. No? Basahin natin yung aklat ng 1:20, 30 hanggang 31. Ano pa sabi? Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit, hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yan ang purpose. Yan ang purpose. Kung bakit may Bible, kung bakit may nangangaral, kung bakit kayo nakikinig, ay upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Sa tulong po ng Diyos, hindi po natin mabibigang katwiran ng ating kawalan ng pagtitiwala, lalo-lalo na po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. At sa puntong ito, tila tatanggapin na ni Moises ang pagtawag sa kanya ni Yahweh. Pero mabilis na naman po siyang tumanggi at nagbigay na naman ng dahilan. No?
Ano sabi sa Roma number 4? Sabi niya, I am slow of speech and slow of tongue. Utal. No, ha? Ano po sinasabi sa letter A? We find this excuse amusing. No? Hindi ako marunong magsalita. No? Ang dami. Umaba na ang mga dahilan. No? Sabi po sa chapter 4, verse 10 ng Exodus, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Kanina iba, no? Ngayon naman utal siya. Mahirap po ako magsalita. Ang galing, ano? Hindi rin siya marunong magsalita. Pero hindi niya makukumbinsi ang Diyos sa mga pagdadahilan niya, mga kapatid, no? Alam ng Diyos na kulang sa kakayahan. Ito, alam ng Diyos na kulang sa kakayahan ang mga tinawag niya bago pa sila tawagin. Naniniwala ba kayo ron? Lahat naman tayo kulang, di ba? Kaya tinanong siya ni Yahweh sa chapter 4, verse 11. Anong tanong? Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis ito? Hindi ba't akong si Yahweh? Tama po, di ba? Sa kanya nagmumula lahat yan. Kaya kaya niyang punuan ang mga kakulangan ng sino man sa atin. Kung mahina ka magsalita, tuturuan ka ng Diyos, bibigyan ka ng karunungan, makapagsasalita ka. Ang importante nito, magpapagamit ka. Pero kung puro tanggi ka ng tanggi, you've been attending the church for the last 30 years, wala po mangyayari talaga yan. Walang bunga, no? Wala. Hindi ka kasi sumusunod eh. Paano kung biglang dumating ang Panginoon sa buhay mo ngayon? Tapos tanongin ka, may naisama ka na ba sa church? Meron na bang naligtas sa mga isinama mo? Come on, ano sasabihin mo? Hindi ako magsalita kasi. Utal po kasi ako eh. No? Sabihin mo yan? No? Sabi po ng Panginoon sa kanya, sa verse 12, ano sabi sa kanya? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Kumpleto po eh. Ang Diyos kasi pagka siya ay nag-utos, no? Kumpleto po yan. Hindi naman sabi niya, sasamahan kita, hindi kita pababayan, akong bahala. No? Kaya lumakad ka na at tutulungan kita. No? Katunayan po, itinalaga pa ni Yahweh si Aaron, no? Na maging tagapagsalita ni Moises para wala na po siya may dahilan. Si Aaron po, kapatid niya. No? Ipinadala siya na mas maaga, hindi alam ni Moises. Pinatawag na kagad si Aaron upang makarating sa oras. Siguro naman sa puntong ito, wala na pong may dadahilan si Moises. No? Letter B, some Christians try to use this excuse as well. Ginagamit din natin yung mga ganyang mga dahilan. No? Ngunit hindi po para kay Apostol Pablo. No? Alalahanin niyo, lahat tayo walang kakayanan. Ako po, hindi ko alam yan eh. Ang unang-una ko nalamang verse nung araw ay John 3:16. Nadagdagan. Pero ang pumasok sa puso ko, 1 John 1:9. Yun po yun. Nadagdagan yun habang lumalaon. Kasi ang Diyos siya nagtuturo sa atin. No? Pero para kay Apostol Pablo, no? Iba yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga Kristiyano. No? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1, ang sabi niya, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Remember, Paul was a lawyer. Magaling. Nakita mo yung kanyang panulat. Karamihan ng New Testament ay galing po sa kanya. No? Marunong po siya. Pero nakita po natin. No, ha? Hindi niya ginamit to. Sabi niya, hindi sa pamamagitan ng kahusayan sa pananalita o ng malawak na karunungan. Ang sinusunod ng Apostol Paul ay kung ano sinasabi ng Diyos. Kung ano yung instructions sa kanya, yun ang ginagawa niya. Remember the time when he met Jesus Christ on the way to Damascus?
Ano ba siya nung time na yon? Di ba? Ano siya? Magulo, mamamatay tao, maraming pinapapatay, naging kaaway siya ng Diyos. And yet, kita mo nga, ginamit siya ng Diyos. Nakapagtataka, pero nangyari po yan. No? No? Kaya may sinabi pa siya, si Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 3 and 4. Basahin natin sinabi niya. Sabi niya, nung ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Yan ang pakiramdam niya. Tapos, sabi niya, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Wala hong marunong sa harapan ng Diyos. Tandaan nyo, ang karunungan natin ay isang maruming basahan lamang po para sa Panginoon. Walang pwedeng magmalaki sa atin. Kaya kung makikinig tayo sa sinasabi ng Diyos, magkakaroon tayo ng karunungan, magkakaroon tayo ng kaalaman. Yun po yun. No? Si Paul, ang taas ng pinag-aralan. Ano nangyari? Basura yung pinag-aralan niya. Ang itinuro niya ay yung mga sinabi sa kanya ng Diyos. Iniwan niya yung mga aral na kanya na pag-aralan at yun na nga, kandidato na nga siya sa Sanhedrin, pero nakita naman natin. Iniwan niya ang mga karangalang ito, yung mga taong, alam mo, hanga. Hanga sa'yo pag andun ka sa Sanhedrin. Iniwan niya lahat yan. Nangaral siya mula sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, tuturuan ka talaga. Marami sa atin ito mahihina, pero alam ko, bunga ng tulong ng Diyos ay nakaraos sila, nakarating sila, at ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po sa kapangyarihan ng Espiritu, kaya hindi napigilan si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. No? May mga tao na sa kabila ng pagkautal ay nangangaral sa anumang pagkakataon. Hindi sila mapipigilan. Yung iba nga, yung nangangaral, halatang-halata mo may punto Hindi nila ginagawang dahilan yun Nakita niyo po yun? Yung hirap na managalog, alam na alam mo puntong Bisaya, di ba? Puntong Bicolano. Pero makita mo, nangangaral sila, no? May punto, no? Hindi ba nagbigay ng kaligtasan ng Diyos? No? Marinig mo yun, Mga Bisaya ito, sabi ko, Bisaya. Pero ang sipag, nangangaral sila. Walang takot, Kasi, yung message na dadalhin nila, hindi naman galing sa kanila, galing sa Diyos, Ang ginagawa lang nila, ipinapangaral nila ito. Amen? Pinapangaral lamang na. Mamaya pagkatapos nitong mensaheng ito, wala na magdadahilan dito wala na. Wala, mauubos ang dahilan mo kasi inubos na lahat ni Moises yung dahilan. Mamaya makikita ninyo. No? Ano pa? Siyempre, at the very least, siyempre magagamit natin ang ebanghelyo na sinasabi ng Panginoon tulad ng ginawa po ni Cornelius. Si Cornelius ganyan din Tingnan niyo po, may mga pag-aalala ng tao, mga gawa, 10:24. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghihintay sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. No? Sa verse 33, kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at salamat naman at kayo pumarito. Tinawag niya yung mga tao, mag-BBS, magba-Bible study. Ngayon na nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. They were sitting and reading the Bible. No? Ipinangangaral ko ano yung mga nais na ipagawa ng Panginoon sa kanila. No? Ang sipag Inanyayahan niya po yung mga kapitbahay, mga kaibigan niya. Pwede rin natin gawin yan. Probably meron tayong birthday ng anak mo. Pwedeng anyayahan yung mga ninang niyan, ninong. Di ba? Mga ninong at ninang niyan. At may magsasalita at mapapakinggan ng Ebanghelyo. Blessing na blessing po yun. Hindi lang yung pagkain. No? Makikita niyo po yun. So, isinasaalang-alang po natin yung 4 na dahilan na ibinigay ni Moises. No? Pero, gaya ng nabanggit ko kanina, smoke screen lang po ang mga dahilang ito. Wala pong katuturan ito. Ang tunay na dahilan para sa lahat ng mga dahilang ito ay ayaw niya talagang lumakad. Ayaw niya talagang sumunod. Kaya ang sabi niya sa Roma number 5 ay, please send whoever else you may send. Iba na lang ipadala mo, Panginoon.
Kung sino ang gusto mo, padala mo. Sino sa atin na kinausap ng Panginoon na puntahan mo yung taga-Bagong Baryo sa East? Lord, magpadala ka na lang ng iba. Utusan mo yung mga manggagawa. Di ba? Sabi ng iba rin, hindi ako, Lord. No? Sino pa sa atin ang kinakausap ng Panginoon? Amen. No? Yung iba hindi na kinakausap. Ano po sinabi niya sa verse 13? Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Hindi niyo po yun, no? Buti hindi sinabi na matanda na po ako. 80 years old na po ako. No? So, lumabas po yung totoo sa puntong ito, no? Ayaw talaga niyang lumakad, no? Kahit na pilitin pa kung ayaw. Ayaw talaga, no? So, ano po sabi sa letter A? Moses simply did not want to go. Ayaw niya. Kasi, andun siya sa may lupain ng kanyang biyena na si Jethro. Sarap ng buhay niya ron. Gusto niya uminom ng gatas, gagatasan niya yung kambing. Inom siya ng gatas, palakad-lakad doon, magwawalis-walis lang ng konti. Pupunta pa ako sa Egypt, inutusan ako ng Panginoon, ang layo noon. Di ba? Naalala ko po yung nagpunta ako sa Bataan. Hindi ko naman plano yung pumunta ng Bataan. Kwento ko na sa inyo to, pero hindi ko talaga plano. Anong gagawin ko sa Bataan? Doon sa Paisawan. Unang-una, wala akong kilala roon. Pangalawa, anong business ko roon? Wala. Di ba? Kaya ako napunta roon ay dahil nagkasakit nga ako. Nagba-Bible studies ako rito. Inaabot ako ng umaga. Kulang sa pagkain. Nagkaroon ako ng humina yung, yung katawan ko. Nagkaroon ako ng tuberculosis. No? So, gamutan. Sabi ng doktor sa akin, ano ba ang hobby mo? Sabi ko, fishing po. Oh, maganda yan. Mag-fishing ka. Sabi gano'n. Pahinga ka muna sa trabaho, mag-fishing ka. Dito ang tuwa naman ako, sabi ng doktor mag-fishing. Gusto ko yung fishing saan ako pupunta? Saan ako mag-fishing? Meron akong dating kapitbahay na salubong ko. Nangungulekta ng mga shells. Ginagawa niya yung shells na kwintas. Sabi niya, gusto mo pala ng fishing. Sama ka sa akin sa Bataan. Yun po sa may Paisawan, ako sulok po ng daigdig. Hindi ko alam. Pagdating doon, fishing ako. Kita niyo po yun, no? Wala akong kamalay-malay, nagagamitin pala ako ng Panginoon. Ano nangyari? Naitanim natin yung isang church doon, yung Lord's Temple din, na Paisawan. Ngayon po, tumatakbo po siya, church na po siya, no? Minsan pagka po yung Diyos gumagawa ng paraan, hindi natin alam no? Pero ang ibinubunga napakaganda, no? Gumaling po ako sa sakit ko, natatag yung church, naipundar po yung church, at ngayon po ay may mga kapatid na dumadalo, may pamunuan na rin po ron. Hindi ko po akalain yun. Wala naman sa plano ko po yan. No? Ano? At eto na, nung maging church po yun, malayo nga po Imagine po nyo, every Sunday I have to travel for 4 hours just to reach the place. Every Sunday, pagkatapos ko po mag-preach, yung suot kong damit, yun na rin po, basa ng pawis, sakay ng kotse, punta roon, mag-isa lang, 4 na oras ka magdadrive, wala kang kausap. No? At ginawa ko po yun ng mahabang taon, maraming taon. No? Ginawa ko po yun. Kung babalikan ko ngayon, hindi ko po kaya yun. Pero noong time na yun, ang Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas dahil handa akong sumunod. Pwede kasi ako mag-quit Sabihin ko, Lord, magpadala ka na lang ng iba. Huwag na lang po ako. Kita niyo po yun, no? So, Moses simply did not want to go. Ang mga naunang palusot ay simpleng pagtatangka ni Moses na itago ang katotohanan ng ayaw talaga niyang pumunta. Ayaw niyang lumakad. Maraming idadahilan yan no? Nakakalima na siya.
Ngayong maalis na yung smoke screen, ano po mangyayari? Basahin natin yung Exodus 4:14. Dahil dito, listen, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang libitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita, darating siya at makikipagkita sa iyo, matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Sa puntong ito, wala na po magagawang palusot si Moises. Naubusan na po siya ng dahilan at na-corner na po siya. No? Ano sabi sa verse 15 to 17? Ano sabi ng Diyos? Kakausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Ha? Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalagan. Corner na, no? Wala na, no? May tagapagsalita na, kanina utal ka, ha? O, ngayon, meron ka ng spokesperson. Ha? Salamat naman dito, walang utal, no? Isipin nyo, no? Hahanap pa tayo ng, susuguin ng Panginoon kung sino tagapagsalita, no? So, puntahan natin yung letter B. The same is true with us today. Huwag ko kayong mababahala, no? Ito po'y ipaglalarawan lamang, no? Kung ikaw ay guilty, manahimik ka dyan, manalangin ka, at pagsisihan mo yung katamaran mo, at hindi pagsunod sa Diyos. So, ano man ang dahilan na ibinibigay natin upang di sumunod kay Yahweh, sa ating Diyos, ay tandaan nyo, smoke screen lang yon, no, ha? Umiiwas tayo, at mas gusto nating iba ang gumawa ng ipinagagawa ng Diyos. Di ba? So, bakit ayaw natin gawin ang pinapagawa sa atin ng Diyos? No? Gayong ang galit ng Panginoon ay nag-aalab laban sa mga hindi sumusunod sa ipinagagawa niya. Tandaan nyo, huwag po nating mamaliitin yan. No? Balikan nga natin yung sinabi niya. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niya sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Ano pa sabi? Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalagan. Magdala ka ng Bible. No? So, marami pong pwede tayong idahilan sa Diyos. Mag-isip ka, makakapag-isip ako, marami po. May kami, pastor, mayroon kami pasok. May trabaho po kami. So lahat ng, ibig sabihin, lahat ng oras mo sa trabaho, inabsorb na talaga. Wala ka ng extra time. Pastor, may pasok kami sa school. Lahat po yan. Pastor, nirarayuma pa ako eh. No? Mas marami tayong dahilan kaysa kay Moises. Nirarayuma pa ako. Gusto kong, alam mo, Pastor, gustong-gusto ko nga yan eh. Kanya lang, hindi na kaya ng katawan ko. Ang pupuntahan mo, bagong baryo lang. Malayo na po yung bagong baryo. Samaria. Malayo na po yan. Marami tayong dahilan. No? Pero sa puntong ito, si Moises po, na-corner na. No? Ano pinag-aalala natin sa pagdi-deliver ng Ebanghelyo ni Kristo? Dahil ba hindi tayo nakapag-aral sa Bible School? Dahil ba hindi tayo nakapag-aral sa paaralan? Dahil ba kulang tayo ng credentials? Dahil ba hindi tayo magaling magsalita? Maraming mga taong hindi marunong magsalita na ginagamit ng Diyos. At maraming tao ang nakakikilala sa Diyos dahil sa mga taong ito. Kahit ano pong gawin natin. No? With Moses, alam natin ang iba pang mga kwento. No? Sa wakas, sinagot po niya ang pagkakatawag sa kanya at pumunta po siya sa Ehipto. Alam na natin yung mga sumunod na nangyari. Sa tulong ng Diyos, iniligtas niya ang mga anak ni Israel mula po sa pagkaalipin
sa Ehipto. Pag sumunod tayo sa ipinagagawa ng Diyos, maraming mga taong makasalanan ang mapapalaya ng Diyos dahil sa pakikinig ng Ebanghelyo. Huwag nating maliitin ang gawaing ito. Sapagkat dito, makikita ang gabay ng Diyos. Dito sa pagkilos ito, makikita natin ang kamay ng Diyos. At makikita natin yung ating mga kahinaan. Yung makikita natin yung ating mga kahinaan, talagang walang kasapatan. But with God, kasama tayo ng Panginoon, lahat ng gagawin natin ay magiging matagumpay. Ganyan. Yung anak ko, si Chris, nandun sa Paisawan ngayon. At this point, nagsasalita yun, nangangaral yun. No, ha? Maraming mga taga roon, ang may mga bago na rin na dumadating. Pero siyempre, alam nyo, sa barangay na yun, sa Paisawan, meron pong Roman Catholic doon, merong Iglesia ni Cristo, tapos tayo yung pinakabungad eh. Kaya pagdaan ng mga tao ron, nag-aantanda pa. Oo. Yung mga pupunta sa church, nagkakamali, dumadaan doon. Pagpasok nila, iba pala. Iba na pasukan nila. No? Yung mga nakasakay, nakakotse, pagdaan sa church natin, nag-aantanda sila. No? Kasi meron tayong krus doon sa harapan ng church. No? Kulay asul. No? Pero nakakatuwa po, talagang matindi po ang struggle ng mga kapatid sa Paisawan. Kasi nga, dikit-dikit po ang church doon eh. Kami, tayo, no? Tapos, yung pong INC. O magkatabi sila ng Roman Catholic. Magkatabi sila eh. No? Eh tayo yung unang-una sa bungad. Eh, hindi naman tayo nababahala na kung ano. Pero marami na pong INC ang nasa atin na. Marami na rin mga Catholic na nasa atin na. Nagpapatotoo sila at nakita nila na ang Diyos na sinasamba nila dito sa Lord's Temple ay Diyos na buhay. Amen. Habang yung mga panauhin, kung kayo dadalo ng patuloy sa church, marami pong mga revelations, no? At magugulat po kayo, no? Sa tagal ng kinalalagyan natin. By the way, ako po ay dating Roman Catholic, no? Nagkursilyo rin po ako, natawag ako ng Panginoon sa kursilyo. Ang dekurya ko po ay San Andres, naging pangulo ako ng San Andres. At maraming mga activity, nung nag-aaral ako, nung nasa paaralan ako, may mga activity kami sa Catholic, no? Pero alam po ninyo, nakita ko po, ang linaw-linaw pala na ang kaligtasan ng tao, hindi po nakasalalay sa kanyang relihiyon, kundi sa kanyang personal na relasyon sa Diyos. Kala ko kasi nung araw, sabi ng INC, join us. Pag nagpumasok ka sa simbahan namin, ligtas ka na. Binasa ko sa Bible, wala pong ganun. Sabi ng RC, Roman Catholic, ito ang mga sasambahin natin. Ito, kung may problema tayo, kakausapin natin to. Kung may problema ka naman dito, ito kakausapin mo. Nung binasa ko po sa Bible, wala lahat yun. Isa lang pala ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, paano naman tayo? Ano naman kaya ang kwento natin? No? Pakikinggan ba natin ang panawagan na ipangaral ng Ebanghelyo doon sa mga taong naliligaw, doon sa mga taong nagdurusa, mga taong ginawang alipin ng kasalanan, pababayaan ba natin sila? Paano yung mga friends natin, yung kamag-anak natin, mga family, no? Hindi natin pwedeng i-neglect sila. Hindi natin pwedeng, we cannot just turn away from them. No? Lalo na nga yung mga may pamilya natin, yung mga may relasyon, no? O maging yung mga friends natin, mga kumpare, mga kumare. No? Kung hindi tayo marunong mangaral, hindi natin kaya, why not invite them? Sumama sila sa church, makinig sila,
may mga pag-aaral tayo rito. Sinabi na po kanina, Wednesday night, Friday night, kung hindi ka makatulog, pumunta ka rito, 7:30 ng gabi, at malalaman mo ang mga magginintuang aral mula sa Biblia. May enjoy mo ito and ma-realize mo yung katangahan mo na kagaya ko nung araw, ang tanga ko, pala ko, okay na ako, yung pala hindi. No? Makikita mo na ang salita ng Diyos ay napakayaman at ihahatid ka nito sa tamang landas. No? So, gagawa rin ba tayo ng mga dahilan para hindi tugunan ang panawagan ng Diyos? Gayong alam natin na dapat naman talaga itong sundin. No? So, tatalakayin natin ang isang pampaksa sa susunod tungkol sa pagdadahilan na ibinibigay ng mga tao para po ipagpaliban ang pagsunod sa pangangaral ng Ebanghelyo. No? Sige po, purihin natin ang ating makapangyarihang Diyos. No? Tayo'y manalangin. Ama, salamat po sa mahalagang aral na napakinggan namin ngayong umaga. Nananalangin po ako na ingatan nawa ng bawat nakinig ang aral na natutunan namin mula sa buhay ni Moises. Salamat po sa patuloy niyong gabay sa amin sapagkat ngayon ay makapamumuhay kami ng may lubos na kapayapaan at pag-asa. Patuloy ka namin pinupuri at niluluwalhati. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Diyos, magbatian ang bawat isa.